Mga kaibigan, ngayon po ay October 24, 2024 at ilang tulog na lang po ay November 1 na. Kagaya po ng nakagawian na ng marami, kapag ganitong malapit na po ang November 1, ay nauuso na naman po ang mga kwentong kababalaghan o supernatural. Mga kaibigan, siguro po ay nakaranas na kayo na minsan ay parang meron kayong nakikita na mga imahen o anyo sa mga ordinaryong bagay. Halimbawa po nito, yung may nakikita kayong mga hugis ng tao o mukha ng tao na nasa ulap o kaya po ay nasa puno. At ganun din po, nakikita nyo rin sa iba pang mga bagay na nasa paligid ninyo. Ito po mga kaibigan, hindi po ito milagro. Hindi rin po ito engkanto at hindi rin po ito supernatural na gaya ng pinalalabas ng iba. Ang tawag po dito mga kaibigan ay pareidolia. Ano ba itong pareidolia? Ito po ay yung mga hugis o anyo na katulad ng isang tao o hayop na nakikita sa mga ordinaryong bagay. At ang isang karaniwan at madalas na halimbawa po nito ay yung tinatawag na religious pareidolia, na kung saan ay nakikita raw ng isang tao ang anyo ni Jesus o ng isang anghel sa mga ordinaryong bagay sa ating paligid. Marami po kayong makikitang ganyan dito sa iba't ibang internet platforms at social media. Madalas po, meron pang nakalagay dito, nakalagay doon, merong nagsasabi pa na type amen if you see it. At marami naman po ang sumusunod. Ngayon, tingnan nyo po mga kaibigan, itong isang larawan daw na ito ni Jesus. Ito daw pong isang larawan na ito ni Jesus ay nakita sa isang niyog sa Tarlac. Akalain nyo po mga kaibigan, ang dami agad yung nag-type ng amen sa niyog. Ang dami nung umamen. Ang daming nag-amen sa niyog. Ang katwiran po ng marami, igalang na lang daw ang paniniwala ng iba. Mga kaibigan, dapat po bang igalang ang mali? Hindi po ako pastor at hindi rin po ako ministro. Ito po paulit-ulit ko itong binabanggit kapag meron akong binabasang mga Bible verses. Kasi po, meron pong mga tao na kapag meron kang binasa sa Biblia, meron kang isinyer na nabasa mo sa Biblia, ang gagawin po, kukutyain ka kagad at sasabihin na umaastang pastor o ministro. Hindi po ako pastor o ministro. Kagaya po nung paulit-ulit kong sinasabi yung aking disclaimer tuwing meron akong nababanggit na Bible verses. At meron din po kasing mga tao na kapag may binasa ka lang sa Biblia, kukutyain ka rin. At iisipin o sasabihin na nagbabanal-banalan ka. Uunahan ko na po sila. Hindi po ako banal. Ako po ay ordinaryong tao lamang na nagkakasala. Ngayon po ituloy natin mga kaibigan. Ang sabi po ni Apostol Juan sa kanyang aklat, chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya'y nagsisisamba ay kailangang sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan po, maliwanag na ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.
hindi po sa niyog, at hindi rin sa kung ano-ano pang bagay na kinakitaan daw ng kanyang larawan. Kaya po, mga kaibigan, bago po kayo mag-amen yan sa kung ano-anong bagay na inyong nakikita, suriin nyo munang mabuti kung ano ba talaga yung nakikita nyo. Totoo bang si Jesus yan, yung nakita nyo? O kulubot lang ng nyog? Alalahanin po natin, mga kaibigan, na kaya tayo binigyan ng Diyos ng mata at isipan ay upang pareho nating buksan at gamitin upang makita natin ang tama at ang katotohanan. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po at kita-kita po tayo ulit sa susunod. Salamat po.